Matapos ang kontrobersyal ngunit dominanteng panalo ni Rolando D laban sa two-time world champion na si Paulie Malignaggi sa UK noong May 16, tila lumobo lalo ang kumpiyansa ng Bare-Knuckle star. Sa harap mismo ng mga boxing fans at former champions, direkta niyang sinabi, kahit daw sina Floyd Mayweather Jr. at ang isang hindi pinangalanan na dating American world champion ay kaya niyang talunin. At dito lalong umiinit ang usapan dahil ayon kay Rolando D, easy fight lang daw ang ginawa niya kay Malignaggi. Hindi lang yon, iginigiit pa niyang siya na raw ang pinakakompletong bare-knuckle boxer ngayon. Mula sa clinching, head positioning, hanggang sa pakikipagsabayan sa MMA fighters, handa raw siya sa kahit sino. Sa mundo ng boxing, isang announcement lang ang kailangan para sumabog ang tensyon. At ngayon, isang buong event sa Japan ang tila nakabitin sa manipis na sinulit. Nanganganib na ngang hindi matuloy ang blockbuster boxing card sa Aichi, Japan ngayong June 6, kabilang dito ang World Championship clash ni Masamichi Yabuki at Rene Calixto, pati na rin ang inaabangang pagbabalik ni angas ng Pinas John Riel Casimero kontra kay former world champion Luis Neri. Pero ang mas nakakagulat, hindi injury, hindi issue sa fighters, kundi matinding problema sa pera ang posibleng magpabagsak sa buong event. Nagbanta ang Japan Boxing Commission na posibleng masuspindi ang promoter license ni Koki Kameda kapag tuluyang ihinto ang June 6 card. Binibigyan na lang daw siya ng 1 hanggang 2 araw para magbigay ng final decision. Ibig sabihin, hindi lang laban ang nakataya rito, pati karera ni Kameda bilang promoter sa boxing industry. Pero sa gitna ng kaguluhan, may isang development na maaaring magsalba sa event. Pumasok na raw ang ABEMA, isa sa pinakamalaking broadcasting platform sa Japan, para tumulong sa pag-broadcast ng laban. Noong una, wala raw silang planong kunin ang event. Pero dahil sa lumalalang sitwasyon, nagbago raw ang kanilang desisyon. At malaking bagay ito, dahil kung magiging successful ang broadcast deal, posible nitong maibalik ang kinakailangang pondo para matuloy ang event. Lalo pat orihinal na plano lamang itong i-stream sa YouTube channel ng Psycholash. Samantala, nagsalita na rin si John Riel Casimero tungkol sa pinagdadaanan ni Koki Kameda. Sa halip na umatras, nanatiling solid ang suporta ng dating Filipino world champion sa kanyang promoter. Ayon kay Casimero, nagpapasalamat siya sa mga oportunidad na ibinigay ni Kameda, hindi lang sa kanya, kundi pati sa ibang fighters. Sa gitna ng krisis, pinili niyang manatili sa tabi ng kanyang promoter. Samantala, habang usap-usapan ngayon ang posibilidad na hindi matuloy ang inaabangang bakbakan nina John Riel Casimero at Luis Neri sa June 6. Kasama rito ang iba pang undercard fights na inaasahan sana ng mga Pinoy fans. Pero sa kabila ng pangamba, kalmado si Casimero. Sa kanyang latest social media post, malinaw ang kanyang mensahe, "Ready na ako." At may patunay pa. Sa isang training video, ipinakita ni Casimero na nasa 127.6 pounds na lamang ang kanyang timbang. Ibig sabihin, halos 4 na libra na lang ang kailangang ibaba para maabot ang 124-pound limit. Malinaw, seryoso siya. At ayaw niyang masayang ang pagkakataong ito.